Alam nyo ba na tuwing uuwi kami ng Samar, meron na kami nakaugalian na gagawin. Sumasama kami sa mga kamag-anakan ni Mrs. para mangisda sa dagat. Pero dito, iba yung pamamaraan nila ng pangingisda. At yun ang ipapakita namin sa inyo. Siya nga pala yung mga naunang 2 taon, hindi namin nasasama yung mga anak namin dahil akala namin delikadong pumunta doon. Pero hindi naman pala. Hindi naman sobrang maalon yung dagat at isa pa, meron namang kubo na pwedeng pag-stayan doon. Sila nga pala yung mga kamag-anakan ni Mrs. na kasama namin sa pangingisda. O diba ang layo ng kuha ng camera? Hindi nyo rin sila nakilala. Maglalakad muna kami dyan ng mga ilang metro bago makarating dun sa ilog kung saan nakadaong yung mga bangka na gagamitin namin. At sana, high tide pa kasi kapag low tide, mas malayo ang lalakarin. Kami, dati dito tayo nagbabangka. Kaso low tide na. Oo nga. Low tide na, wala nang tubig. Hello guys. It's nice to see you again. Magpipishing tayo. Welcome to Nang Inikos. Kanina gubat yung nilalakaran namin pero ngayon nandito kami sa maliit na ilog. Sabi nila medyo pa high tide na pala ngayon. Sa parting to ng ilog, pinasakay na kami ng bangka dyan pero hindi pa nila paandarin yung demotor kasi tatama pa yata yung propeller. Bali tutulak lang yung bangka na yan hanggang doon sa parte na hanggang bewang na yung tubig. Tapos meron pang isang bangka, yung desagwan. Sila, pwede na silang magsagwan mula sa punto na to. Ito at makikita ninyo kung gaano ka-excited kasaya yung mga anak ko. Kung alam ko lang na pwede silang dalihin dito nung una pa lang, di sana. Maraming beses na sila nakapunta ng bunuan, di ba? Hindi ko alam kung matatawag na to na parte ng dagat o ilog pa rin. Ano sa tingin nyo mga boss? Paki-comment nga kung anong tawag dito. Parang bakawan yata. Ito yung maliit na kubo na ginawa ng mga mangingisda dito. Yan mag-i-stay yung mga anak ko habang kami naman nangingisda dun sa may bunuan. Bago umalis, nagsuot muna ako ng underwater camera para naman ma-share ko sa inyo kung ano yung mga makikita ko sa ilalim ng dagat. Bali yung camera na kinakabit ko sa dibdib ko is DJI Action 5. Waterproof na rin daw yan kaya pwede ko yan ilubog sa tubig. Tapos kung magtatanong kayo kung saan mabibili yan, sige ilalagay ko na lang yung product link dun sa may comment section ha. Yan ang tinatawag na bunuan, ginawa yan ng mga mangingisda rito. Meron siyang malaking pasukan para doon papasok yung mga isda. Tapos pagdating sa dulo medyo maliit na kaya hindi na sila masyado nakakalabas dyan. At doon nila hinuhuli yung mga isda. Hindi nga pala ako marunong magbangka at syempre wala rin namang kalsada ang dagat so baka maligaw ako. Buti na lang nakapag-book ako ng angkas. Uy, laki. Kaya naman, crab. Sinubukan ko rin pumunta sa ilalim ng dagat para makita natin kung marami bang isda. Siya nga pala, huwag kayong mag-expect ha. Hindi ako marunong lumangoy mga bossing. Meron lang akong kinakapitang mga kawayan dyan para makaahon ulit. Kung mapapansin nyo, medyo malabo nga rin yung tubig kaya hindi rin masyado makakita yung ating camera. Ayan, nakahuli na ako sa pirasong isda. Sap-sap. Isang pirasong sap-sap. Ito, malaki. Ito maral. Ano? Diri. Kasi siya kasi nakikita. Kasi sa waran. Ano yan? Yung tilapia. Tilapia? Ba't nasa dagat? Parang tilapia lang ito. Lakas ah. Yung kasama namin, may nahuling kakaibang isda at pinakita pa nga niya sa akin. Butete yan? Pinsan lang to ng butete. Pinsan? Wala sa kinilaw. Sinagil ka. Lumulubon yan? Tinik yan eh. Tinik yan. Lahat yan tinik. Pwede ba rin kainin? Oo. Ah, Ito eh. cute. Hindi ako hawakan. Matusok ako eh. Huwag lang humawak. Basta huwag mong lalakasan. Oo nga no? Oo nga. Tsaka pa ganun lang ihawak. Butete. Ano kasi. Buti ko ba ay. Shot mo na dito. Huli mo ba yan? Ah, malit pa yan? Binalik mo lang? Malaki yan. Malaking malaki. Parang bola? Mas maliit ng kunti. Sinubukan ko ulit lumubog sa tubig at baka makahuli na ako ng isda. Kaya lang masyado silang mabibilis tapos ang nanguhuli pa, yung hindi pa marunong lumangoy. Heto at marami-rami nang nahuhuli yung mga kasama ko. Karamihan mga poset at alimasag. In fairness dedicated yung angkas driver na kasama namin. Hanggang sa pangingisda, sumama o diba? Ganyan ang dedication sa work. Subok lang ako ng subok na sumisid, nagbabaka sakali na makahuli. Pero tignan nyo kung gaano kabilis yung mga isda Talagang umiiwas sila sa akin. Parang mas marami pa nga ako nahuli nung nakaraang taon kaysa ngayon. Akalain mo ba naman? Isang maliit na sapsap lang ang nahuli ko. Makikita nyo dyan sa camera, dumadaan talaga sa harap ko yung mga isda parang pinaglalaruan lang ako. Oh, ano ka ngayon? Kala mo mahuhuli mo ako ha? Sa ulo.
Langhiya na yan. Inasar pa talaga ako ng isang isda. Napansin ko na mas maraming isda sa kabilang parte na yon ng bunuan, kaya lang hindi ako pumunta doon. Kasi doon medyo maluwang, malayo yung mga agwat ng kawayan. Baka hindi na ako makaahon eh. Nakakapit lang kasi ko dyan sa mga kawayan at yun lang yung inaasahan ko para makaahon. Kung pupunta ako doon at wala masyadong kawayan, baka makita na lang nila kung palutang-lutang na at wala nang buhay, di ba? Ito't meron ako naispatang isda na dumaan sa harapan ko. Sure naman ako na nahuli ko siya ng lambat ko, pero pag ahon ko, bigla siyang nawala. Ayun pala siya, nakatakas din talaga. Nakakapagod din talaga manghuli ng isda, lalong-lalo na kapag hindi ka naman talaga marunong lumangoy. Pero nakakatuwa, kagaya niya, no? Yung mga kasama ko, ang dami nang nahuling alimasag, oh. Yan pa naman ang paborito ng pangalawang anak ko. Papunta na kami dyan sa iba pang bunuan. 3 kasi yung bunuan dyan ng mga kamag-anak ni Mrs. Ako na lang ang tagatanggap ng isda. Hindi talaga ako makahuli ng isda kahit dito sa pangalawang bunuan. Tapos mas malabo yung tubig dito kaya medyo hindi ko rin sila makita. Tapos na kami mangisda sa 3 bunuan. Tara, pakita ko na sa inyo kung ano yung mga nahuli namin. Huli ng nila. Ako wala ako nahuli. Ito malaki oh. Malaki yung alimasag. Pero parang patay na. Ay, hindi buhay pa. Nakakapit pa. May ka-holding hands pa siya. Habang nangingisda kami sa may bunuan, aba, yung 3 anak ko, nanguhuli rin ng isda dito sa gilid. Aba, wala kayong mahuhuli dyan mga anak, masyadong mababaw yung tubig. Kung may isda man dyan, sigurado maliliit. Dapat pala, no, ang ginawa ko, yung mga pinsan na lang ni Mrs. ang nangisda sa may bunuan. Tapos ako, dun sa may bangka, namingwit na lang sana ako, baka may nahuli pa ako, no. Bumili kasi ako ng pamingwit niyan before yung biyahe namin papuntang Samar, kasi plano ko talagang mangisda. Yung 2 anak ko, heto't naliligo sa dagat at nung nakitang parating na kami, aba, kumakaway-kaway pa. Akala mo talaga sumasalubong sa tatay na mangingisda no? Yung pangalawang anak ko na sumalubong sa akin at sumabit-sabit pa dyan sa may bangka. Tignan nyo, ang kulit, diba? Siya rin yung pinakamatutuwa sa mga nahuli namin dahil karamihan, puro nga alimasag. Favorite niya yun, guys. Napakamahal na nagustuhan ng anak ko, no? Fish na po ako. Mangingisda na lang ako, mangingisda na lang. Para wala nang basya. May damo eh. Nais mo, eh? Laki! Ay! Ang dami niyong kraba! Buhay yan, buhay. Baka makawala! Doda kulit silangan. Kinaragin Tingnan nyo guys kung gaano karaming alimasag ang nahuli namin. Pali ang gagawin nila dyan mga bossing is papakuluan lang. Ganun lang kasimple, wala nang timpla-timpla. Napakasariwa kasi ng mga crabs na yan mga boss. Basta bagong huli ang alimasag, napakalinamnam yan tapos malaman pa. Anak, bakit parang ang sama ng tingin mo sa mga puset? Tingnan nyo guys, ang dami naming nahuling puset, ang lalaki pa. Touch ko, ma? Oo, touch ko. Picturean nyo. Oo. Sige, picturean nyo. Ayan, dyan kayo, dyan. Palimutan nyo yung pusit. Ito't luto na yung pinakulo ang crab. Sa amin sa Maynila, ang ginagawa namin sa crab, pinapakuluan namin pero sa Sprite. Tingnan nyo yung ginawa ng pangalawang anak ko. Dahil nga favorite niya yung crab, pinilay niya agad yung sipit ng mga crabs, di ba? 2 sipit pa talaga yung kinuha niya. Tapos eto na yung mga pagkain namin, guys. Tingnan nyo, ang sasarap niyan. Yung adobong manok nga pala, guys, hindi namin hinuli yan dito sa dagat, ha. Baon na namin yan papunta rito. Yung ganto kasarap na salo-salo, mararanasan mo lang talaga pag nasa probinsya ka. Yung tipong manghuhuli ka lang ng isda, tapos pupunta ka na sa kubo, lulutuin mo, at pagsasalo-saluhan nyo na ng pamilya mo, ang sarap makarelax nun, diba? O kaya itong prinsesa ko sa akin nagpapasubo yan kasi nga ako yung marunong magbalat ng crab. After kumain, ayan at hinayaan na muna namin silang maligo kasi maya-mayang hapon maglo-low tide na naman. Malapit na mag alas 4 guys at nagsisimula na rin bumaba yung tubig. Maglo-low tide na kaya umuwi na kami kasi syempre para hindi naman malayo yung lakarin ng mga bata. At least ngayong taon naparanas ko sa mga anak ko kung paano pumunta sa dagat at mangisda at doon na rin kumain, di ba? Kung papala rin na sa susunod na taon ay makakapunta pa ulit kami rito, syempre uulit-ulitin namin yung gantong itinerary. Nakakatuwa rin kasi.